Eric! Nandyan ka ba? Si Tia Lagringo to! Eric! Nandyan na po, sandali lang. Tia, bakit po kayo naparito? May problema po ba? Wala naman. Talaga pumunta lang ako dito. Hindi mo ba ako papapasukin? Ay, pasensya na po. Tuloy po kayo. Mukhang malaki ho yung bag na dala nyo. Tulungan ko na ho kayong magbuhat. Oo, malaki talaga yan at maraming laman. Ingatan mong pagbuhat at hindi basta-basta ang mga laman yan. Opo, Tia. Biglaan ang pagpunta ko dito. Saka hindi ako nagsabi. Alam mo namang wala akong cellphone. Tsaka hindi rin naman magandang mag-cellphone pa ako sa edad kong ito, ano. Isa pa, lagi namang walang signal doon sa amin. Kumusta ka na pala? Ayos naman po ako. Salamat ho sa pag-aalala. Dito ko ho muna ilalagay itong bag nyo sa sala. Punta ho muna tayo sa kusina. Sakto at nakapagluto na ako ng ulam kanina. Kanin na lang ang hinihintay kong maluto. Sabayan nyo na ako mananghalian. Mabuti naman. Tamang-tama at gutom na rin ako. Medyo mahaba ang biyahe ko. Hindi talaga ako kumain habang nasa biyahe dahil nagtitipid ako. Masarap ba naman yung mga niluto mo? Naku, hindi ko alam sa panlasa nyo, Tia. Maselan ho ba kayo sa pagkain? Depende. Malalaman natin kung pasok na sa panlasa kong niluto mo kapag natikman ko na. Ayos naman siguro na nandito ako, ano? Ayos lang ho yun. Natutuwa nga ho ako at napadalaw kayo. Ano ho ba ang sadya nyo? Importante ho ba? Hindi naman ho kasi kayo napapadalaw ng biglaan kung hindi importante. Upo ho muna kayo, Tia. Maya-maya luto na ho tong kanin. Nag-aalala kasi ako sa'yo kaya ako naparito. Kamamatay lang ng nanay mo, hindi ba? Masyadong biglaan ang mga nangyari. Hindi mo na rin ipinaalam sa amin. Nabalitaan ko na lang dahil si Bebang ay nagbakasyon ng ilang araw doon sa nanay niya. Di ba't kapitbahay mo yun? Opo. Pasensya na kayo at hindi ko na ibinalita. Si nanay rin naman po kasi ang nagsabi na wag nang sabihin pa. Ibinili niya bago siya mamatay. Ayaw raw po niyang makaabala sa mga kamag-anak. Alam kong masyadong malihim yung nanay mo. Kilala ko na yan mula pa ng mga bata kami. Palagi nilang sinosolo ang mga problema. Sa aming 4 na magkakapatid, ako lang talaga ang tumitingin sa inyo. Kaya alam kong masaya siyang nandito ako. Dahil may gagabay na sa'yo. Hindi ka naman siguro pasaway na bata, no? Sakit ka ba na ulo ng nanay mo? Naku, mahusay pong magpalaki si nanay. Alam kong napalaki niya ako na mabuting anak. Maraming salamat ho, Tia, at nandito kayo. Nakakatuwa naman po. Hindi naman siguro masama na dumito muna ako ng ilang linggo para samahan ka. Aalis ako kapag alam kong maayos ka na. Bata ka pa, Eric. Kailangan mo pa ng gabay. Namuhay ka na, ang nanay mo lang ang kasama mo sa buhay. Alam kong mahihirapan ka sa lagay mo ngayon. Sobrang nag-aalala ako. Ikaw lang mag-isa rito sa bahay na iniwan ng nanay mo. Baka mamaya kung anong mangyari sa'yo. Mabuti na yung may kasama kang matanda. Salamat po. Wala naman hong problema sa akin na dumito muna kayo. Tama po kayo, malungkot nga ang mag-isa. Mabuti na lang at naisipan niyong pumunta rito. Hindi kita pwedeng pabayaan. Ikaw yata ang paborito kong pamangkin. Nako naman, si Tia talaga. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. May kumakatok. May bisita ka pang darating. Naku, wala po. Tignan mo at baka kapitbahay yan na nangihingi ng ulam. Sabihin mo, mula ngayon, huwag na sila maging palahingi. At baka bigyan ko sila ng may lason. May mga tao kasi na bigyan mo lang ng 1 beses, uulit ng uulit kasi alam nilang mapagbigay ka. Ang sasarap nilang lasunin. Si Tia talaga. Sige po, saglit lang, pupuntahan ko na yung kumakatok. Sige. Ako nang bahala dito sa kanin na binabantayan mo. Mukhang maluluto na eh. Sige na, pagbuksan mo na yun at baka hindi naman hihingi ng ulam. Baka biyaya ang dala. Huwag kang tatanggi, ha? Masamang tanggihan ng biyaya, nakakabulag. Teka, parang pamilyar sa akin ang boses ng kausap ni Eric, ha? Sandali nga at nang mapuntahan.
Hindi maganda ang kutob ko. Sana'y nagkakamali lang ako. Siya ang pamangkin kong napaka-atremida. Janice! Ay, sinasabi ko na nga ba't si Janice ang dumating? Talagang hindi rin pahuhuli ang angka ni Kuya Arturo eh. Nagpadala agad ng sugo niyang may sungay. Tia Lagring! Nandito ka pala? Oo. Bakit mukhang nagulat ka? Eh mukhang ayaw mo ata ang makita ako dito ha. May problema ba tayo kung nandito ako? Ako? Nagulat? Sa itsura mo, Tia, mukhang ikaw ang nagulat at nandito ako ngayon. Oo, tama ka. Nagulat nga ako kahit inaasahan ko na ito. Teka, sandali. May problema ho ba? Parang hindi kayo magkasundong dalawa? Nako, Insan. Alam mo naman yang si Tia Lagring. Talagang mainit na ang dugo niya sa akin simula pa nung bata tayo, di ba? Hindi na ako umaasa na magiging magandang pakikitungo niya sa akin. Mabuti at alam mo. Kaya gusto ko rin sabihin sa'yo na dito na ako titira. Dahil wala nang kasama si Eric. Hindi ko siya kayang pabayaan na mag-isa. Eh ikaw, bakit ka nandito ha, babae? Oh, tingnan mo na, Insan. Ang sama ng ugali ng tiyahin nating yan. Kinakausap ako ng ganyan. Hindi pa nga ako nakakapasok sa loob ng bahay eh. Ay naku, oo nga pala. Pasensya na Ate Janice ha. Halika, pasok ka. Naku, dapat ka pinagtabuyan niyan paalis eh. Hindi naman siya dapat narito. May sinasabi ka po ba, Tia? Bubulong-bulong ka kasi na para kang bubuyog dyan. Pakilakasan na lang ho para magkaintindihan tayo. Huwag mo lang alamin ang sinabi ko kung butas puso ka, Janice. Eh, hindi ka rin naman magtatagal dito, hindi ba? Wala naman ho akong pinagkakaabalahan sa buhay. Kaya wala namang problema kung manatili ako dito ng may katagalan. Ayos lang naman yon, diba, Insan? Ha? Oo naman. Wala namang problema sa akin yun. O, kita nyo na, Tia? Walang problema kay Insan. Bakit? Sa inyo ba meron? Ikaw nga magtatagal din dito eh. Baka mainip ka. Mainam na yung nandito ako para may kausap ka, diba? Hindi ko kailangan ng kausap, Janice. Sanay akong magpanis ng laway. Kaya pala abot dito sa pwesto ko ang hindi magandang amoy sa tuwing nagsasalita kayo. But... Naku, tama na yan. Baka mamaya kung saan na mapunta ang pag-aasaran yung dalawa. Ang mabuti pa, doon na muna tayo sa kusina. Mananghalian na muna tayo. Ay naku, busog pa naman ako, Insan. Busog? Ang sabihin mo, hindi ka talaga kakain ng luto ng tao. Insan. Bakit? Ano yun, ate? Sa tingin ko, pag-aralan mong mabuti kung paano mag-alaga ng bubuyog. Ang alam ko kasi, bigla-bigla na lang silang nanunugod. Aba, delikado ang mga insektong ganyan. Dapat, alisin mo yan sa bahay mo. Ha? Wala naman akong alagang bubuyog, ate. Wala ba? Sa bagay. Sa ngayon kasi, nasaan yung tao pa siya? Si ate talaga. Hanggang ngayon, mapagbiro ka pa rin. Ay, siya nga pala, Insan. May dala ko para sa'yo. Ipinabibigay ni Papa. Si Tio Arturo? Oo. Wala naman akong ibang ama, diba? Ano raw ba yung pinabibigay niya? Nakakahiya naman. Nag-abala pa siya. Heto, nakalagay sa kahon na ito. Sabi pa niya, pasensya na raw kung hindi siya makakapunta dito. Abala kasi siya sa bukid eh. Kaya ako na lang ang pinapunta niya para dalhin ito sa'yo. Ano raw ang laman yan? Nako, Eric, kung ako sa'yo, wag mo nang pag-aksayahan ng panahon yan. Kilala ko yan si Kuya Arturo. Lahat ng bigay niya ay tsak may kapalit. Tuso yan. Huwag mong tanggapin. Ipabalik mo. Ipauwi mo na sa pinsan mong yan. Galit na galit po talaga kayo sa pamilya namin, no, Tia Lagring? Hanggang ngayon ba nagseselos ka pa rin kay Papa dahil siya ang pinagkakatiwalaan ni Lola at Lolo? Ay, bata ka pa nga, Janice. Wala ka pang alam sa naging buhay namin noong maliliit pa kami. Hindi ba nagkukwento sa iyong mga magulang mo? Alam niyo po, sa totoo lang, naririndi na ako sa paulit-ulit nilang kwento sa kabataan yung magkakapatid. Kaya nga umalis muna ako sa amin para makaiwas pansamantala.
Kabisado ko na talaga ang kwentong buhay nyo. Ah, talaga ba? Alam mo na rin na ang bagay na nasa loob ng kahon na yan ay ang bagay na pilit ibinibigay ng mga magulang namin sa ina ni Eric. At yan din ang dahilan kung bakit nagpakalayo-layo siya kasama ang pamangkin ko para hindi lang tanggapin ang bagay na yan. Tapos ngayon, dinala mo pa rito. Gagamitin ninyo ang pagka-inosente ni Eric sa mga pangyayari noon para tanggapin yan. Gusto mo bang bumangon sa hukay si Mildred at sakalin ka? Po, alam po ni nanay yan tungkol dito, tiya? Oo, Eric. At isinusumpa niya ang regalong yan. Grabe naman po kayo, tiya. Kamamatay lang ni tiya Mildred tapos tinatakot niyo pa si Eric? Kapag bumangon siya sa hukay, ikaw ang una niyang sasakalin. Ay, Insan, huwag kang maniwala sa tiyahin nating yan. Ang laman ng kahon na ito ay talagang regalo sa'yo. Pero hindi ito nakasasama. Kaya kunin mo na. Ikaw ang magpasya kung ano ang gagawin mo dyan. Kung hindi mo gusto, ibalik mo na lang kay Papa. Hindi naman yan ipinipilit eh. Ang sakin lang, dinala ko to dahil ito ay para sa'yo. Pero... Kunin mo, huwag kang matakot. Huwag mo kunin! Tia, pwede ho bang hayaan nating si Eric ang magpasya? Matanda na siya para pakialaman sa kanyang desisyon. Wala na si Mildred. Kaya mula ngayon, ako nang magsisilbing gabay niya. Wala akong pumipigil sa inyo sa kung ano ang gusto niyong papel sa buhay ng pinsan ko. Pero ang tungkulin niyo lang ay maging gabay. Pero hayaan niyo pong si Eric ang magpasya sa buhay niya. Abe, mukhang gusto niyo pang palitan si Tia Mildred bilang ina sa kanya. Tama na. Sumasakit na ang ulo ko sa inyong dalawa eh. Kukunin ko na itong pinadala ni Tio Arturo. Saka ako na pag-iisipan kung ano gagawin ko rito. Ay naku, tama, Insan. Malaki ka na para pakialaman pa ng iba. Pwede bang ito na ang huling pag-aaway ninyong dalawa? Gusto ko ng payapang buhay sana eh. Naku, hindi naman kami nag-aaway, Insan. Ganito lang talaga kaming magmahala ni Tia Lagring. Di ho ba, Tia? Ayokong makipagplastikan, Janice. Pero susubukan kong habaan ang PC ko sa kanya, ha, Eric? Ang mabuti po, doon muna kayo sa kusina. Ilalagay ko lang sa kwarto ang kahon na ito. Pagkatapos, sabay-sabay na tayong kumain. Sige, ako nang maghahain ng pananghalian. Ilang araw nang naninirahan sa bahay ni Eric sina Lagring at Janice. Mabait ang pagitungo nila sa binata. Pero kabaliktaran naman ang ugali ng dalawa kapag sila lamang ang naiiwan sa bahay. Isang hapon, papunta na sa kusina si Lagring at naabutan niya roon si Janice. Hep, hep, hep! Anong balak mong gawin? Magluluto ho ako ng hapunan, Tia. Nasa kusina ho ako. Alam namang maglaro ako dito, di ba? Tumigil ka sa ginagawa mo! Huwag na huwag mong pakikialaman ng pagluluto, lalo na kung para kay Eric ang pagkaing iluluto mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ako lang ang pwedeng magluto ng pagkain dito? Bakit ho ba galit na galit kayo sa ginagawa ko? Nagmamalasakit lang naman ako ah. Tsaka pantanggal ko lang naman ang inipang pagluluto. Wala akong balak na gumawa ng masama kay Eric. Talaga ba ha, Janice? Sa iyo pa talaga nang galing yun? Paano mo ako mapapaniwala na wala kang ang balak na masama? Yung kahon na tinanggihan ni Mildred noon ay dinala mo dito? Hindi pa ba masama yun? Bakit naman magiging masama yun? Para naman sa kanya yun talaga. Sa tingin mo ba, kung malalaman ni Eric ang laman ng kahon na yon at ang kapangyarihan nun, magagawa pa niyang tanggapin? Alam niyo ba kung bakit hindi niya magagawang tanggapin? Dahil mali ang isinisiksik niyo sa isip niya. Pinapaniwala niyo siya sa hindi naman totoo. Imbis na ipaliwanag niyo sa kanya ang tunay niyang pagkatao. Kayo ang nagtutulak sa kanya na layuan ng buhay na dapat ay niyayakap niya. Ay hindi na ako makikipagtalo sa'yo pagdating dyan. Kasi hindi mo rin naman mauunawaan. Isinilang kang hindi normal na tao. Pinalaki ka ng mga magulang mo na ibang paniniwala. Sana, matuto ka na lang na respetuhin ang buhay ng iba. Kung naiinip ka na dito, umuwi ka na lang sa inyo. Uuwi lang ako kapag nakita na mismo ng dalawa kong mata
na binuksan ni Eric at tinanggap ang laman ng kahon. Nakita mo na. Sa'yo na rin ang galing ang tunay mong motibo. Manang-mana ka talaga sa ama mo. Kaya paano ko ipagkakatiwala ang pagkain kakainin ni Eric, ha? Kilala ko na ang bawat liko ng bituka ninyo, Janice. Kapag nabigo ang plano ninyo, may pangalawang plano pa kayong nakabitag. Balak mo pa siyang gawin sa pamamagitan ng pagkain? Hindi ako papayag! Pareho lang naman pala tayong may balak eh. Kaya pala kayo nagpunta dito, Tia. Ay dahil para hadlangan kami sa pagkumbinsi kay Eric na kilalanin ang tunay niyang pagkatao. Tama nga po kayo. Kung hindi siya makukuha sa pakiusapan, dadaanin ko siya sa santong paspasan. Hindi ko mapapayagan yan! Umalis ka na dito! Bago pa maubos ang pasensya ko at magawa pa kitang talupa ng buhay! Ay! Sige na! Sa inyo na ang kusina. Pero hindi niyo ako mapapaalis dito sa bahay ni Eric hanggat hindi niya nakukuha ang laman ng kahon. Hindi niyo ako mahahadlangan sa mga plano ko. Nagmula sa angkan ng mga aswang na asbo si Eric. Ikaw rin naman ganun, Tia. Pati ang ina ni Eric ay mula rin sa lahi ng aswang. Pero nagkakampihan kayo ni Tia Mildred na kalabanin at talikuran ng angkan natin. Kaya tayo natatalo ng ibang mga lahi eh. Huwag mong ipilit sa iba ang gusto nyo, Janice. Hindi naman namin kinalaban ang angkan. Tumalikod, oo. Pero matuto kayong respetuhin ang pagpapasya ng iba. Huwag ninyong idamay si Eric sa maggulong buhay ng ating angkan. Kayo na rin ang nagsabi na matutong respetuhin ang pagpapasya ng iba. Sana, tanggapin din ninyo ang pasya ni Eric kapag tinanggap na niya ng kusa ang laman ng kahon na yun. Hayaan niyong tuklasin niya ang pagkatao niya at matutuhang yakapin yun. Nandito na po ako. Ay. Ano? Mukhang masarap po ang niluluto nyo, Tia. Sa labas pa lang amoy na amoy ko po yung bango ng niluluto nyo. Talagang sinasarapan kong niluluto kong ulam para marami kang makain. Alam kong pagod ka sa trabaho. Salamat po, Tia. Naku, baka mamaya masanay naman ako na may nagluluto. Wala namang problema kung masasanay ka. Di lagi kitang ipagluluto. Teka, nasan ho ba si Ate Janice? Parang wala ho siya rito sa bahay ah. Hayaan mo na siya. Alam mo namang gala ang bata na yun. Napapansin ko, tuwing gabi wala siya. Umuuwi siya palagi ng madaling araw. Baka mamaya kung ano na mangyari sa kanya, lagot tayo kay Tio Arturo. Huwag mo nang problemahin si Janice. Kilala naman siya ni Kuya Arturo na pasaway at matigas ang ulo. Tsaka isa pa, mas mabuti nang wala siya rito. Pinapasakit niya lagi ang ulo ko. Dapat nga umuwi na siya sa kanila. Mainit ho talaga ang dugo niyo sa kanya, no? Bakit ho ba? Wala naman. Ganun yata talaga kapag hindi mo kasundo. Nakauwi ka na pala, Insan. Nandiyan ka na pala, ate. Mabuti maaga uwi mo ngayon. Saan ka ba nagpupunta tuwing gabi? Kasi may inaplayan akong trabaho na panggabi. Trabaho na panggabi? Saan yan? Doon sa kabilang barangay. 24 oras kasi nagbubukas yung tindahan na yun eh. Kaya kailangan ng tindera sa araw at sa gabi. Mas pinili ko ang magpanggabi kasi ayoko sa mainit. Tsaka isa pa, mas kaunti ang bumibili sa gabi. Hindi ganong pagod. Ha? May trabaho ka pala na panggabi bakit nandito ka? Gabi ngayon ah. Hindi ba pwedeng pahinga ngayon, Tia? Kailangan talaga tuloy-tuloy ang trabaho, ganon. Ikaw kaya, bakit hindi ka maghanap ng trabaho para naman hindi ka naiinip dito sa bahay? Hindi naman ako naiinip dito. Maraming gawain sa bahay, Janice. Talaga ho ba? Gawaing bahay ba ang inaatupag nyo? Grabe ang tiyaga niyong magbantay. Kahit lamok hindi na makakalusot sa inyo. Oo, tama ka. Kahit lamok o kahit anong insekto, hindi ako papayag na makapasok dito sa bahay. Iniisip ko nga na mula bukas, magsunog ng goma, pantaboy sa mga malas. Ano? Naku, nagsisimula na naman kayong dalawa. Tama na yan. Mabuti pa, Ate Janice, magbihis ka na. Tapos sumabay ka na sa amin na kumain ng hapunan. Magbibihis na rin muna ako at kararating ko lang din galing sa trabaho. Hindi na, busog naman ako eh. Kumain na ako sa labas bago umuwi. Tsaka ayoko rin ng luto ni Tia. Baka may gayuma yan at bigla akong bumait sa kanya. Hindi gayuma ang ilalagay ko. Sandamakmak na asin pa, pwede.
Sandali, napano ka ba Ate Janice? Bakit ang daming dumi ng damit mo? Puro mancha. Saan galing yan? Wag mong alalahanin to. Nadulas kasi ako kanina sa putik. Diyan na kayo. Maliligo na ako tsaka matutulog. Wag niyo akong iistorbohin Nadulas sa putik? Mukhang hindi putik yun eh. Kulay pula ang mancha. Ano sa tingin niyo, Tia? Nako, wag mo akong tinatanong sa ganyan. Baka magulat ka sa isasagot ko at maglagay ka ng maraming bawang at asin sa buong bahay. Po? Ibig kong sabihin, kapag namalengke ka, bumili ka ng maraming asin at bawang kasi ubos na. Ha? Ganun ho ba? Sige ho, ako nang bahala dun. Damihan mo ha, yung mga isang tiklis. Si Tia talaga pala biro. Ano naman ang gagawin natin sa isang tiklis na asin at bawang? Baka malusaw lang yung asin sa sobrang dami at tumubo na yung mga bawang dahil sa tagal. Tama! Ano hong tama? Magtatanim ako ng maraming bawang sa bakuran. Oh, bakit naman, Tia? Huwag na ho, bibili na lang ako ng marami. Mas mainam na ang may tanim kesa bumili ng bumili. Alam mo bang nagtatawag din ng swerte ang bawang? Talaga ho? Ngayon ko lang nalaman yun Oo, kasi nagtataboy yon ng malas. At kapag naitaboy no ng malas, papasok na ang swerte. Si Tia talaga. Gutom lang ho yan. Sandali ho papasok muna ako sa kwarto. Kumain na ho tayo. Sakto at nakapaghain na ako. Halika na, maupo ka na rito. Tia, mahirap ho na mag-isa sa bahay at walang makausap. Alam niyo ba si nanay, palaging nasa taniman ng pinya ni Mang Kanor dati kasi naiinip daw siya rito. Gusto niyo ho bang umextra dun? Sasamahan ko ho kayo para hindi kayo naiinip dito sa bahay. Nahihiya ako sa inyo dahil ginagawa niyo yung gawaing bahay. Hindi niyo naman obligasyon yun. Huwag mo akong alalahanin, Eric. Ayos lang ako. Kapag naiinip na ako, sasabihan kita. Pero sa ngayon, hindi pa naman ako naiinip at masaya ako sa ginagawa ko dito sa bahay. Sige ho, Tia. Kayo ang bahala. At teka, nasan pala si Ate Janice? Huwag mo nang hanapin ang maarteng yon at hindi siya kakain ng niluto ko. Hindi talaga kayo magkasundo, no? Kumukulo talaga ang dugo ko sa kanya kahit wala siyang ginagawa. Presensya pa lang niya, malakas nang makasira ng araw. Huwag nang nating pag-usapan at baka mawalan ako ng ganang kumain. Sige po, Tia. Malalim na ang gabi nang mapadaan sila Gring sa tapat ng silid ni Eric. Papunta siya sa banyo ng oras na yon Nakabukas ng bahagya ang pinto, kaya napasilip siya para tignan ang ginagawa ng pamangkin. Nakita niya itong nakatitig sa maliit na kahon na ibinigay ni Janice. Nang akma nang bubuksan ng binata ang kahon, kumatok siya sa pinto para sadyang kunin ang atensyon nito. Eric, gising ka pa ba, iho? Oo po, Tia. May kailangan ho ba kayo? Pasok ho kayo. Bakit ho ba gising pa kayo? Kasi nanaginip ako. Kaya nagising ako ng alanganin. Papunta sana ako sa banyo pero narinig kong may kumaluskos kaya kinatok kita. Panaginip? Ano hong napanaginipan nyo? Mukhang hindi maganda dahil nagising kayo. Hindi ko alam, iho. Pero ang nanay mo ang nasa panaginip ko. Ho? Si nanay? Bakit naman po? Baka masyado nyong iniisip kaya napanaginipan nyo. Doon nga ako nagtataka. Hindi ko naman siya iniisip pero napanaginipan ko. Ano ba nangyari sa panaginip nyo, Tia? Nakita ko si Mildred. Umiiyak siya habang tinitignan ang kahon na katulad ng ibinigay sa'yo ni Janice. Tapos maya-maya, nagalit siya at ibinato ang kahon sa malayo. Nagising ako kasi bigla siyang nag-iba ng anyo. Naging mukha siyang halimaw. Isang malaking halimaw na asong mas malaki pa sa kalabaw ang itsura niya. Naku, ang likot ho siguro ng pag-iisip nyo, Tia, at ganyan ang panaginip nyo. Alam nyo ba na ang panaginip kabaliktaran ng realidad? Imposible hong halimaw si nanay. Oo, tama ka. Imposible talagang maging halimaw siya.
Pero hindi kaya pangitain yun o babala na galing sa nanay mo. Baka ayaw niyang kunin mo ang kahon. Itapon mo na lang kaya yan at huwag mo nang sabihin kay Janice. Ako baka po magalit. Saka nakakahiya po kay Tio Arturo. Isa pa, mula kina lolo at lola ang kahon na ito. Ano ba ang laman yan? Bakit ganyan na lang po ang pagtutol niyo sa kahon? At saka, totoo ba na tinanggihan niyo ni nanay noon? At tinakasan pa niya? Oo, totoo yun. Sumpa ang laman ng kahon na yan, Eric. Huwag mong pangarapin, ni huwag mong bubuksan. Kasi sa oras na makita mo ang laman, maaakit ka. At baka hindi mo kayanin. Hindi mo na magagawang tanggihan ito kapag nilukob nito ang kaisipan mo. Sumpa? Bakit naman ho ako bibigyan na lolo at lola ng sumpa? Hindi ko na masasagot yan. Pero ako na ang magsasabi sa'yo. Huwag na huwag mong bubuksan. Ibigay mo na lang kaya sa akin at ako na lang ang magtatapon. Tapos kapag tinanong ni Janice, sabihin mong nawala. Naku, sigurado kung kayo ang pagbibintangan niya kapag sinabi kong nawala. Kayo lang ang laging naiiwan dito sa bahay. Hayaan nyo, para hindi nyo na alalahanin pa ang kahon, ilalagay ko na lang dito sa cabinet para makalimutan ko na rin. Mabuti pa nga. Noon ho ba binuksan ni nanay ang kahon? Nakita niya ba ang laman? Hindi. Paano nyo nalaman na gano'n ang mangyayari sa oras na makita ang laman ng kahon? Dahil ganoon na nangyari sa lola mo, iniregalo din sa kanya ang kahon na yan ng lola niya. Nahumaling siya ng husto at wala nang nakapigil pa sa kanya. Pero itinago nila ang buong katotohanan tungkol sa laman ng kahon. Tanging ang pinamamanahan lang ang pwedeng tumuklas nito. Masyado ho ba talagang delikado? Para sa akin, oo. Kasi saksi kaming magkakapatid sa paghihirap ni Mama habang nasa kanya ang kahon na yan. Naghihirap siya? Kung naghihirap siya, bakit gugustuhin niya maghirap din ng iba? Iba-iba kung mag-isip ang mga tao, Eric. Kahit na pamilya natin sila, kahit nga kakambal pa, hindi natin kayang saklawin ang pag-iisip at pagpapasya nila. Mahirap magsisi sa huli. Kaya ngayon pa lang, huwag mo nang tangkain na tingnan ang loob ng kahon. Naiintindihan mo ba? Opo, tiya. Sana nga ay naiintindihan mo, iho. Pero sa oras na magpasya kang tignan ang laman na to, hindi ako magdadalawang isip na gisingin ka. At kahit maging magkalaban pa tayo, para lang mailayo ka sa kapahamakan. Ano kaya yun? Narinig niyo rin ba? Parang nakakatakot naman ang alulong ng mga asong yun. Sandali lang ho, sisilipin ko sa bintana. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang mga aso. Huwag mo nang tignan, Eric. Kahit ako'y kinikilabutan din. Pabayaan mo na at baka mga asong gala na nag-aaway lang ang mga yan. Mga asong gala po? Parang hindi. Kasi kakaiba ang alulong nila. Isarado mo na, Eric. Huwag mo nang tignan. Baka mamaya ay tumalon pa sa bintana ang aso at pumasok dito sa kwarto mo. Tiya, tignan nyo. Aso ba sila? Napakalaki naman. Parang kagaya ng halimaw na nasa panaginip nyo. Anong sabi mo? Patingin nga ako. Ayun po. Mukha silang aso pero mas malaki pa sa kalabaw. Tapos, nag-aangilan sila. 2 malalaking aso. Diyos ko. Isarado mo na, Eric. Baka makita pa tayong nanonood sa kanila. Baka madamay tayo. Akin na, tumabi ka. Ako nang magsasara sa bintana. Tiya, totoo po ang halimaw sa panaginip niyo? Paano nangyari yun? Sandali po. Pwede niyo ba akong kurutin o kaya sampalin? Bakit ko naman gagawin yun? Para po malaman ko kung hindi ito panaginip. Ay, ikaw na bata ka. Itulog mo na lang yan. Huwag na huwag mong sisilipin ang mga halimaw na yon, ha? Naiintindihan mo ba? Opo, tiya. Sige, lalabas na ako sa silid mo. Ay, palaka! Ay, gusto mo talaga ako atakihin sa puso? Bakit ka nakatayo dyan ng ganyan ang itsura? Anong sinabi niyo kay Eric? Nilalason niyo talaga ang isip niya. Oo, nilalason ko nga. Gagawin ko ang lahat para lang iligtas siya sa masama ninyong balak na mag-ama.
Kahit pa magsinungaling ako at kasuklaman niya, basta ang mahalaga ay hindi kayo magtagumpay. Dahil sa inyo, tumatagal ang kailangan kong gawin dito. Pinuntahan tuloy ako ni Papa at pinagalitan. Pero ngayon, hindi ko na iisipin pa ang iba. Lahat ng hahadlang sa plano namin ay aalisin ko, kahit pakadugo. Bakit ba gigil na gigil kayong gawing aswang na asbo si Eric, ha? Bakit hindi na lang ikaw ang kumuha sa laman ng kahon? Ay di ba, matagal mo nang gustong mapa sa kamay yon. Huwag na kayong magpunwari, Tia. Bago pa isilang si Eric, nakatadhana na sa kanya ang binhi ng aswang na iniwan ni Lola. Kailangan niyong maging asbo para sa angkan natin at magpakalat ng lahi. Mas malalakas na aswang ang magmumula sa lalaking asbo kaysa sa mga babae. Bakit mo ba na yung tutol niyo? Kailanman ay hindi mo maiintindihan ang dahilan ko. Dahil hindi ka naman normal na tao, Janice! Ako rin naman, Tia. Hindi mo rin maiintindihan ang dahilan ko na piliting maging aswang si Eric. Dahil kung hindi siya magiging asbo, nagpasya si Papa na gagawin siyang pagkain ng angkan. At lahat ng mga hindi pa aswang sa angkan natin ay gagawin ding pagkain. Para wala nang tumutol na kagaya nyo sa mga susunod pang henerasyon. Kaya alin ang pipiliin nyo? Ang mabuhay si Eric o ang mamatay sa kamay ng sarili niyong angkan? Mga walang hiya kayo! Mas masahol pa kayo sa halimaw! Halimaw ka rin naman, Tia. Tumalikod ka lang. Kaya huwag kang magpanggap na tao. Tia, mukhang umalis na po yung mga halimaw sa labas. Halimaw! Nakapasok sa loob ng bahay, Tia! Halimaw! Umalis ka dito sa pamamahay ko! Paano ka nakapasok dito? Ha? Bakit nga ba pumapasok ang halimaw sa bahay ng biktima? Hindi ba para manlaba? Tia! Huwag kayong lalapit dito! Mukhang aatake siya! Diyan lang kayo sa likuran ko! Umalis ka dito, halimaw! Wala kang mabibiktima rito! Sabi ni nanay, lumalatay daw sa halimaw ang walis tingting. Kaya tanggapin mo mga hagupit ko sa'yo! Lumayas ka! Puwisit ka! Nagawa ko pang turuan ng panlaban sa kagaya namin! Babalikan kita! Sa pagbalik ko, hindi na ako maawa! Hindi ka na makakapasok dito sa susunod, halimaw! Kaya huwag ka nang bumalik! Hindi ikaw ang magpapasya sa dapat kong gawin! Umalis ka na! Alis! Tia, ayos lang ba kayo? Sinaktan ba kayo ng halimaw na yung kanina? Paano siya nakapasok? Hindi naman ako nasaktan. Nagkagulatan lang kaming dalawa kanina. Pasensya na, ha? Baliktad ang nagawa ko eh. Imbes na isarado ko ang pinto, ay pabukas pa lang nagawa ko kaya nakapasok ang halimaw. Si Ate Janice, nasan po siya? Kumusta kaya siya? Sandali, pupunta ako sa kwarto. Tia, wala dito si ate. Nasaan siya? Ay nako, baka sa takot niya sa halimaw ay lumabas ng bahay. Pambihira naman. Delikado siya sa labas. Kailangan ko siyang hanapin. Hindi pwede, Eric. Mapapahamak ka sa labas. Pero paano si ate? Baka nasa panganib siya, Tia. Matapang siya. Makakabalik din siya ng ligtas. Huwag mo nang sundan. Hindi, Tia. Baka biktimahin siya ng halimaw. Eric! Bumalik ka dito! Ay, pambihira. Problema to. Masusukol siya na mag-ama sa labas. Kailangan ko siyang sundan. Sandali. Kailangan kong kumuha ng mga panlaban sa aswang. Sa kusina. Kahit ano meron sa kusina. Kakaunti na lang ang asin sa lagayan. Hindi rin ako nakapagdikdik ng bawang. Ito na lamang munang itak. Pwede na to. Kailangan ko siyang sundan. Hindi siya pwedeng makuha ni Kuya Arturo. Dali-daling lumabas ng bahay sila Gring para sundan si Eric. Malikot ang pagtanglaw niya sa dilim gamit ang dalang flashlight dahil sa pag-aalala. Pumunta siya sa kakahuyan dahil sa pag-aakalang doon nagpunta ang pamangkin. Nasa bungad pa lamang siya nang mapatigil sa paglalakad matapos makarinig ng malalakas na atungal. Maya-maya ay nagmadali siyang tumakbo para puntahan ito. Sinasabi ko na nga ba at dito ka pupunta, Eric? Napakatigas talaga ng ulo mo. Halika na,
Bumalik na tayo sa bahay. Sandali lang, tiya. Nakita kong dito pumunta si Ate Janice. Saka nakarinig ako ng atungal ng halimaw sa bandaron. Baka nandun si ate. Hindi! Imposible pumunta si Janice dito. Duwag yon! Umuwi na tayo! Paano ko si ate yung nakita ko? Tapos may halimaw dito. Mapapahamak siya, tiya. Bakit naman siya pupunta dito kung may halimaw, Aber? Hoy! Huwag ka na pumunta dyan! Bumalik ka dito! Ay, talaga naman. Ang tigas din ng ulo ng batang ito. Tumakbo pa talaga doon. Inilalayo na nga kita sa kapahamakan. Ikaw pa itong lapit ng lapit, Eric. Patibong lang nilang lahat ng ito para makuha ka. Eric! Bumalik ka rito! Huwag mo nang sundan, tiya. Ipaubaya mo na siya sa amin. Hindi naman namin siya papatayin. Gagawin lang namin siyang isang aswang. Bakit ka ba natatakot dyan, ha? Tumabi ka sa daraanan ko, Janice. Ayokong saktan ka. Kahit paano'y kinikilala pa kitang pamangkin. Si Eric ang pakay ko dito. Kailangan ko siyang mailayo sa inyong mag-ama. Mali ang desisyon mong yan, tiya. Hindi na matatakasan ni Eric ang tadhana niyang maging asbo. Isang malaking kalokohan. Kami nga ni Mildred ay nagawa naming takasan ng sumpang yan. Bakit si Eric ay hindi? Dahil iba siya sa inyo ni Tia Mildred. Nakaguhit na sa palad ni Eric ang pagiging aswang. Kaya huwag ka nang pumunta doon. Hanggang dito ka na lang, tiya. Kung ayaw mong masaktan, umuwi ka na lang. Huwag mo kong utusan sa gagawin ko. Tumabi ka! Kung talagang mapilit ka, pues wala na akong magagawa kung hindi ang isilid ka sa tiyan ko. Lalapain mo ko? Ako na tiyahin mo! Walang hiya ka talaga! Lahat ng hahadlang sa pagsasakatuparan ng kabalaran ni Eric ay mamamatay! Wow! Siraulo ka talaga! Iisa talagang liko ng bitukan ninyong mag-ama! Pues, lalabanan din kita kung kinakailangan! Isa ka lang ordinaryong tao, tiya. Paano ka mananalo sa kagaya kong aswang na asbo? Meron pa rin namang mga bagay na ikatatalo ninyo, Janice. Kagaya nitong asin na dala ko. Heto, ang salubungin mo ang isasaboy ko sa'yo! Nang malapdos ang balat mo! Talagang ibubuwis mo ang buhay mo. Sige, seryoso na ako. Hindi na kita dadaanin sa pananakot. Isang kalmot ko lang sa'yo ay tiyak na tatakbo ka rin naman dahil sa takot! Walang hiya ka talaga! Wala kang respeto sa nakatatanda! Kailangan kang turuan ng leksyon! Nagawa mo talagang saktan ang pamangkin mo! Huwag mo ngang sabihin sa akin yan! Ikaw itong siraulong nag-umpisa! Kinalmot mo ko, gaga! Tumabi ka dyan sa daraanan ko kung ayaw mong itaga ko ulit sa'yo itong itak na to! Eric! Umalis ka sabi sa daraanan ko! Alis! Ayoko! Magkakamatayan muna tayo! Hindi ka madaling mapatay dahil masamang damo ka! Buti alam mo, tiya. Marunong ka rin naman palang ilagay sa lugar ang sarili mo. Umuwi ka na lang kung ayaw mong masaktan ulit. Babalitaan na lang kita kapag tuluyan ng naging aswang si Eric. Sinabi ko na wag mo kong uutusan! Tabi! Ayaw mo, ha? Uubusin ko na tong asin sa'yo. Masunog ka! Leche! Wala ka talagang galang! Di leche ka po! Bumalik ka po dito! Eric! Eric! Nasaan ka? Tiya, umalis na po kayo dito. Baka saktan ka rin ng halimaw na ito. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang pumunta dito. Ang tigas kasi ng ulo mo. Tapos ako uutusan mo umalis sa rito. Sa tingin mo, iiwan kita sa mga halimaw na yan, ha? Hoy! Halimaw! Akong harapin mo! Huwag mong sasaktan ang pamangkin ko! Ano naman ang magiging laban mo sa akin, Lagring, ha? Huwag mo nga itutok sa akin ang lente mo. Ang sakit sa mata ng liwanag. Kilala mo ang tiya ko? Sino ka bang halimaw ka?
Mukhang hindi pa niya sinasabi sa iyong totoo mong pagkatao. Bakit, Lagring? Bakit patuloy mo pang inililihim kay Eric ang katotohanan na dapat niyang malaman? Tumahimik ka, halimaw! Kung ano man ang pakay ninyo sa amin, wala na kaming paki doon! Bitiwan mong pamangkin ko kung ayaw mong masaktan! Matapang ka na ngayon, ha? Malaking problema ang ginawa niyo ni Mildred. Hindi niyo dapat itinago ang tunay na katauhan ni Eric. Kasi ngayong may isip na siya, mas lalo niyong ilalayo ang loob niya. Kung sinabi niyo na noon pang bata siya, wala sana kayong problema. Paano niyo haharapin ngayon ang katotohanan kung ako na mismo magsasabi sa kanya? Huwag mong gawin yan. Huwag na ninyong idamay si Eric sa kaguluhan ng angkan. Pabayaan na ninyo siyang mamuhay ng maayos bilang normal na tao. Normal na tao? Sila nga ang dahilan kung bakit nauubos ang angkan. Dapat na magparami para malipo lahat ng sinasabi mong tao na siyang umuubos sa mga aswang. Wala akong maintindihan. Ano ba sinasabi niyo? Anong dapat kong malaman sa tunay kong pagkatao? Huwag kayong mag-usap na parang wala ako rito. Ngayong nandito ako, sabihin na ninyo ang dapat kong malaman na dapat nung bata pa lang, alam ko na. Narinig mo yun, Lagring? Siya na ang humihiling sa katotohanan. Nakakahiya namang hindi ko siya pagbigyan, hindi ba? Hindi naman ako katulad yun ni Mildred na madamot. Huwag! Pakiusap! Huwag mong sirain ang buhay niya! Kung gusto mong malaman ang katotohanan, Eric, buksan mo ang kahon na hawak mo. Yun ang susi sa buo mong pagkatao. Kapag nalaman mo na, alam kong hahanapin mo ko. Hihintayin kita, Eric. Ang kahon na yun? Huwag kang makinig sa kanya, Eric. Huwag na huwag mong bubuksan ang kahon na yon. Sa akin ka makinig! Kung gusto niyo makinig ako sa inyo, Tia, sabihin niyo sa akin ngayon ang buong katotohanan. Kung hindi, bubuksan ko ang kahon na yun. Dahil sa takot ni Lagring na kamuhian siya ni Eric, hindi niya magawang sabihin ang katotohanan sa binata. Hindi rin niya nagawang pigilan ng pamangkin na umuwi ng bahay para tuklasin ng mag-isa ang tungkol sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagbukas ng maliit na kahon. Pagkaalis ni Eric ay kaagad din namang sumunod si Lagring. Nasaan na ba yun? Kung ang kahon na magsasabi sa akin ng buong katotohanan, pues, panahon na para buksan yun. Ito ang kahon. Eric! Makinig ka sa akin! Huwag mong bubuksan ang kahon na yan! Nakikiusap ako sa'yo! Ayaw niyo namang sabihin sa akin ang totoo, Tia. Kaya ako na lang ang tutuklas. Mukhang ako na lang ang hindi nakakaalam sa tunay kong pagkatao. Pati ang halimaw na yun, kilala niya kung sino at ano ko. Sasabihin ko na sa'yo, huwag mo lang bubuksan ang kahon. At kapag nalaman mong totoo, mangako ka na hinding-hindi mo bubuksan ang kahon na yan. Mangako ka. Ano ba kasi laman ng kahon na to? Isa yang sumpa. Sumpa sa bawat miyembro ng ating angkan na isisilang sa bawat henerasyon. At anong klaseng sumpa, Tia? Ang laman ng kahon na yan ay... Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! Hinahabol ako! Saklala! Si Ate Janice! Ang kahon! Nahulog! Nabuksan ang kahon! Ano yan? Ano ang itim na parang holen na lumulutang mula sa kahon? Anong bagay na to, Tia? Huwag mong hawakan, Eric! Lumulutang po. Lumalapit sa akin. Layuan mo! Halika! Tumakbo ka dito sa akin! Tia, sinusundan niya ako. Lumayo ka! Huwag mo lapitan ang pamangkin ko! Hindi ka na muling makapambibiktima pa! Hindi ka namin gusto! Wawasakin kitang hiyas ka! Tulong! May aswang! Ala, Tia! Nalunok ni Ate Janice yung holen. Ate, isuka mo yan! Hindi mo dapat lunukin yan! Tutulungan kitang iluwa yan! Iluwa mo, ate! Iluwa mo! Ano ba yun? Bakit may
Bumabara sa lalamunan kong matigas na bagay. Ano ba yung nalunok ko? Tulungan niyo ako! Tia, tulungan niyo kami! Si ate nahihirapan ng huminga! Ha? Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Kapag nalunok na ang hiyas, hindi na yan mailuluwa pa. Buhay ang kapalit kapag iniluwa ang hiyas na yan, Eric! Ano? Ano? Ang hiyas? Yung nasa kahon? Yun bang nalunok ko? Oo, Janice. Yun nga ang nalunok mo. Hindi! Bakit niyo tinayaan na malunok ko yun? Bakit ako? Bakit ako? Ate Janice! Bumalik ka rito! Huwag mo siyang sundan, Eric! Delikado na siya! Paanong delikado? Nasa panganib siya. Ano na mangyayari sa kanya, Tia? Kasalanan ko to. Kung may masamang mangyari sa pinsan ko, walang ibang sisisihin kundi ako lang. Bitiwan niyo ako, Tia. Hahanapin ko si ate. Kailangan ko siyang iligtas. Bitiwan niyo ako. Hindi! Hindi ako papayag! Huwag mo na siyang sundan, Eric! Kaya na niya ang sarili niya. Kung ano man ang kahihinatnan niya, ikapalaran niya na yon. Ano ba, Tia? Paano niyo nasasabi ang ganyan kay ate? Katugo niyo rin siya. Dahil aswang siya, Eric! Aswang siya! Kagaya ng nakasagupan natin sa gubat. Isa siyang aswang na asbo! Anong sabi niyo? Pinaglololoko niyo ba ako? Pinasasakit niyo ang ulo ko. Ang dami-dami ninyong tinatago sa akin. Pwede bang linawin niyo lahat? Ayoko nang mabuhay na parang ibang tao sa sarili kong pamilya. Ano ba kayo? Ano ba ako? Ano ba tayo? Mga aswang ba tayo? Huminahon ka, Eric. Kumalma ka muna. Sige, makinig ka at sasabihin ko na sa'yo ang lahat. Ang angkan natin ay may lahing aswang, Eric. Mga aswang tayo na kung tawagin ay asbo. Kagaya ng nakita mong aswang sa kakahuyan kanina. Ganoon ang itsura natin kapag nag-aanyong aswang. Malaking aso na mas malaki pa sa kalabaw. Pero mayroon sa atin na ayaw yakapin ng ganoong lahi dahil mas gusto na maging normal na tao. Kagaya namin ng nanay mo. Gusto naming mamuhay lang ng normal. Ayaw naming manakit at mambiktima ng mga tao. Bakit hindi ito sinabi sa akin ni nanay noon? Umalis siya sa tribo. Nagpakalayo-layo para itakas ka. Tinulungan ko siyang makatakas. Sinadya niyang hindi ipaalam sa iyo dahil ayaw niyang masangkot ka pa sa gulo ng angkan natin. Yun din ang dahilan. Kaya hindi na siya bumalik pa sa baryo. Nang mamatay si Mama, sinabi ko kay Mildred na magpakalayo-layo na kayong mag-ina. Kasi alam kong hahanapin kayo. Ang hiyas na nasa loob ng kahon, iyon ang hiyas ng pagkaaswang ng lola mo. Ipamamana yun sa nanay mo. Pero bago malagutan ang hininghang lola mo, sinabi niyang ikaw na ang mas karapat dapat na magmana nun. Talagang gusto nila akong maging aswang na kagaya nila? Bakit po? Naniniwala sila na kapag ang lalaking asbo ay nagkaanak, mas malakas ito kapag ginawang aswang. At mas marami ang pwedeng maging anak kapag marami ang mapapangasawa. Pinapayagan kasi sa tribo ang mga lalaki na mahigit sa isang asawa para lang dumami ang lahi. Ano? Sino nagpatupad ng patakaran na yan? Patakaran na yan noon pa. Yan ang dahilan namin kaya kami lumayo. Pero dahil tagapagmana ng hiyas ni Mama, hindi tayo basta-basta makakatakas sa sumpang ito. Hindi tayo makapamumuhay ng payapa, lalo na si Kuya Arturo ang tumatayong pinuno ngayon sa tribo. Si Tio Arturo, hindi ko pa siya nakikita ng personal. Pero nakita mo na siya sa anyong aswang. Po? Ang halimaw na umatake sa'yo sa kakahuyan. Si Kuya yun. Kaya pala kilala niya ako. At alam niya ang tungkol sa kahon na yun. Pero paano na ngayon? Nalunok na ni Ate Janice ang hiyas. Teka,
Si ate, tao ba siya? O aswang din? Aswang siya, Eric. At kaya siya nagpunta dito ay para siguruhin na malulunok mo ang hiyas. Pinagplanuhan pala talaga nila to. Napakasama nila. Pero ano na po mangyayari sa kanya ngayong siya ang nakalunok ng hiyas? Hindi ko alam. Pero narinig ko sa mga matatanda sa baryo na kapag nalunok ng kapwa aswang ang hiyas ni Mama, dalawa lang ang patutunguhan niya. Magiging mas malakas o di kaya ay mamamatay kapag hindi kinaya ng kanyang katawan ang malakas na kapangyarihan ng hiyas na yon. Kapag naging malakas na aswang si ate, ano kaya mangyayari? Yan ang hindi ko masasagot. Ang kahihinatnan niya ay nakadepende na sa kung anong ugali at magiging pasya niya. Pero noon pa man, matagal na siyang may galit sa'yo. Dahil ang hiyas na yon ay gusto niyang mapa sa kanya. Pero hindi ipinagkaloob. Niyanggaw lang siya kaya naging aswang. Pero kapag nalaman ito ni Kuya Arturo, tsak na magagalit siya, ay baka mapatay niya tayo. Ano pong gagawin natin? Wala naman po tayong laban sa kanila. Ordinaryong tao lang tayo, Tia. Halika, may ipapakita ko sa'yo. Natatandaan mo ba ang malaking bag na dala ko nang pumunta ko dito? Opo, napakabigat nga nun eh. Bakit ano po ba ang laman nun? Bago ako pumunta dito, ay dumaan ako sa isang mahusay na antingero sa isang probinsya. Nagpatulong ako sa kanya kung paano magkaroon ng mga pangontra at sandata laban sa mga aswang. Ang bag na yon ay naglalaman ng mga sandatang pwedeng tumalo sa mga halimaw. Halika, kunin natin sa kwarto. Kailangan mapag-aralan mo agad kung paano magamit ang mga ito. Dahil sa oras na malaman ni Kuya ang nangyari sa anak niya, mortal na kaaway na ang tingin niya sa atin. Nakasisiguro ako doon. Lalo na kung ikamamatay ni Janice ang pagkalunok sa hiyas na yon. Ipinakita ni Lagring sa kanyang pamangkin ang mga sandatang dala niya na panlaban sa aswanga. Dahil sa mga isiniwalat niya kay Eric at sa panganib na dulot nito, napapayag niyang binata na magsanay gamit ang mga sandata para kaya nitong proteksyonan ang sarili kapag may umataking aswanga. Ilang araw ang lumipas. Natigilan na magtiyahin habang kumakain ng hapunan nang may kumatok sa pinto. Tia, sino po kaya yan? Baka si Ate Janice na. Kumusta na kaya siya? Pagbubuksan ko siya ng pinto. Sandali, Eric. Bakit po? Pakiramdaman muna natin. Kung si Janice nga yan o kaya si Kuya Arturo, tsak naman natatawag sila. Pero bakit panay lang ang katok sa pinto at hindi man lang nagsasalita? Maliban po ba sa kanya, Tia? May iba pa bang pupunta rito? Oo, ang bawat lahi ng aswang ay palaging may kalabang ibang lahi. Sa tuwing nalalaman nilang namayapa ng pinuno ng isang lahi o tribo ng mga aswang, hinahanap agad nilang tagapagmana ng hiyas para paslangin. Nang sa ganon ay wala nang magiging pundasyon ang lahi na yon at magkakawatak-watak na ang buong angkan. Kapag nangyari yon, hindi na sagabal sa kanila ang isang tribo. Bakit po nila yung ginagawa? Bakit hindi na lang magbigayan? Pare-pareho naman lahing aswang, Tia. Kapag mahina ang isang angkan dahil walang pinuno, inaatake sila ng mga kalaban para lapain. Hindi lang tao ang binibiktima ng ibang mga aswang. Eric, may mga aswang din na kumakain ng kapwa nila aswang. Talaga po? Nakakatakot naman pala. Naiintindihan ko na kung bakit pinili ni nanay na magpakalayo-layo na lang. Pero natuntun pa rin kami. Ay. Hala, lumalakas po ang mga katok, Tia. Pabayaan mo lang. Wala naman tayong hinihintay na bisita. Ako, mukhang sisirain talaga. Sandali, kukunin ko yung buntot bagi sa kwarto. Iyahanda ko naman ang asin at pinulbos na bawang. Sino ka? Isa kang motog! Ano ang kailangan mo? Ang kapal na mukha mo sumugod dito! Akala mo ba'y aatrasan ka namin? Nagkamali kayo ng bahay na inatake! Sinong aswang ang matatakot sa isang tao? Nagpapatawa ka ba? Mukhang kailangan pa akong kilitiin ng mga kasama ko para lang matawa ako sa biro mo. Mga kasama,
Kilitiin niyo nga ako. Anong? May mga kasama ka? Mukhang nagulat ka. Nasaan na ang tagapagmana ng angka ninyo? Walang tagapagmana dito. Umalis kayo dito, mga aswang! Lalapdusin ko kayo sa asin at pinulbos sa bawang! Mga hinayupa kayo! Ang kakapal na mga mukha ninyong sumugod dito! Ano ba yung ginagawa mo, babae? Ang lamya mo namang magsaboy ng mga yan. Hindi man lang kami tinamaan. Ah, ganon? Eh di, dadamihan ko pa at mas bibilisan ang pagsaboy sa inyo ng mga to! Dapat mas mabilis kayo magtinikling ngayon! Sugurin niyo, mga kasama! Lapain ng babae yan! Tia! Anong klaseng mga halimaw yan? Mag-ingat ka, Eric! Mga botog sila! Bukod sa mabibilis sila kumilos, makunat at makapal din ang mga balat nila, kaya hindi agad tinatabla ng mga pangontra. Salamat sa papuri at magpapakilala sa amin, babae. Pero kahit ikinatuwa ko yun, hindi pa rin kayo ligtas kapag hindi nyo sinabi sa akin kung nasaan ang tagapagmana ng hiyas ni Lydia. Ilang beses ko bang sasabihin na walang tagapagmana dito? Dalawa lang kaming nakatira dito at pareho kaming normal na tao. Baka sa ibang bahay kayo napadpad. Eric, hagupitin mo sila ng buntod pagi! Opo! Galingan mo lang, binata. Baka kilitin mo lang kami. Kilitiin ba ka mo? Sige, pagbibigyan ka namin. Papatayin namin kayo sa kiliti habang hinahagupit ng buntot pagi! Nakipagtagisan sila ng lakas sa mga aswang na mutog. Hindi tumigil sila Gring sa pagsaboy ng asin at pinulbos na bawang. Habang si Eric naman ay walang humpay sa paghataw gamit ang latigo na mula sa buntot ng pagi. Pawis at pagod na magtiyahin. Pero ayaw pa rin sumuko ng mga aswang. Kaya kinuha naman ni Eric ang inihanda nilang kawayan na may tuli sa dulo mula sa kusina. Nang makita yun ng mga aswang, ay natigilan sila at unti-unting umatras. Kasabay ang pagbabanta na sila ay babalikan. Mga walang hiyang yun. Pinagod pa tayo. Sa kawayan lang pala na may tulis na takot. Mabuti at umatras na rin. Hihiwalay na ang espiritu ko sa katawan dahil sa pagod eh. Ayos ka lang ba, Eric? Opo, tia. Sino kayang nagsabi sa kanilang nanditong tagapagmana ng hiyas ni Mama? Siguro po, yung nakakaalam ng tungkol dun. Mukhang hindi na tayo ligtas sa lugar na ito, pamangkin. Kailangan na muna nating iwanan ang bahay na ito. Lumayo muna tayo. Kapag nakalimot na sila, saka na tayo babalik dito. Hindi nila tayo titigilan hanggat hindi tayo namamatay o hindi tayo nakapapatay ng mula sa lahi ng mga kaaway. Bakit po, tia? Kapag ba nakapatay tayo ng aswang, lulubayan na nila tayo? Depende. Kapag alam nilang katatakutan talaga tayo at hindi nila tayo kayang talunin. Pero kapag nakapatay lang tayo ng hindi sinasadya, lalo lang silang magagalit. Siguro nga tama kayo. Kailangan na muna nating umalis dito. Ngayon alam ko na kung bakit palipat-lipat kami ni nanay nung bata pa ako. Hindi ko alam na ganito kahirap ang ginagawa niya noon para lang protektahan ako. Tapos ang masaklap pa, nakikipaglaban siyang mag-isa dahil ni minsan hindi niya sinabi sa akin ng tungkol dito. Masyado talagang malihim ang nanay mong yun. Kaya dapat siyang pagkatiwalaan ng mga sekreto. Kahit patayin na ay hindi pa rin aamin. Ilang araw ang nakalipas matapos silang magpasyang iwan ng lugar. Pero bago pa sila makaalis ng bahay, ay dumating ang kapatid ni Lagring na si Arturo. Lagring. Kuya, anong ginagawa mo dito? Kayo pala si Tio Arturo. Nagkita rin tayo. Kumusta ka na, Eric? Maayos naman ako, Tio. Mabuti naman kung gano'n. Nakita mo na ba ang laman ng kahon ay pinamana sa'yo ni Mama? Sandali. Nasaan pala si Janice? Umalis na siya dito, kuya. Bakit? Hindi ba umuwi sa inyo? Naku, baka naman nagtanan na yon. Nagtanan? Imposible. Maglalakwa siya, pwede pa. Kilala ko ang anak kong yun. Mataas ang pangarap niya. Hindi siya basta-basta mag-aasawa ng hindi mataas na uri ng aswang o na ordinaryong tao.
Ho? Kailan naman pinangarap ang makapangasawa ng aswang? Hindi mo ko maiintindihan, Eric. Dahil iba ang pagpapalaki sa'yo ng nanay mo. Saka kinukonsinti ka pa ng tiyahin mong yan. Sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo sa baryo. Doon ka nababagay. Yun ang tahanan mo. Ayoko. Kailanman hindi ko papangarapin na maging kagaya nyo. Gusto ko maging normal na tao. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan ng mga aswang. Talaga ba? Hindi ko alam kung kaya mo pang panindigan yung sinabi mo kapag nasa bingit na ng kamatayan ng buhay mo sa kamay ng mga kalaban. Huwag mo nang problemahin yon, kuya. Kami nang bahala ni Eric sa bagay na yon. Hanggang kailan mo naman na ipagtatanggol ang pamangkin mong yan, Nagring? Paano mo naman siya ipagtatanggol mula sa mga kalaban kung wala ka namang kakayahan na labanan sila? Wala ka namang kapangyarihan. Hindi ka naman aswang na kagaya ko. Kaya hindi mo mapapantay ng lakas ng mga kalaban ng ating angkan. Anong gagawin ninyo? Magtatago na lang habang buhay? Kagaya ng ginawa ni Mildred? Pero ano nangyari sa kanya? Kinamatay na lamang niya ang pagtatagong yon. Ang pagtatago at ang pagtakas o pagtakbo, hindi naman sukatan ng kaduwagan. At ang pakikipaglaban, hindi sukatan ng tapang. Ang kailangan lang nating gawin habang nandito sa mundo ay mabuhay. Mabuhay ng mapayapa, masaya at walang inaapakang kapwa. Sige, kapitan mo ang paniniwalang yan, Eric. Darating ang araw na ang mga yan ang gigising sa natutulog mong utak. Sandali nga, mukhang nakagaya kayo. Balak niyong umalis? Bakit? Sinalakay ba kayo ng mga kalaban? Wala ka na roon, kuya. Wala na dito si Janice. Wala nang dahilan pa para pumunta ka dito. Aalis kami ni Eric at magpapakalayo-layo. Pabayaan mo na kami. Sige, kung yan ang desisyon niyong dalawa. Eric, yaman din lamang na mukhang nagpasya ka ng tanggihan ng laman ng kahon. Ibigay mo na sa akin yon. Ako na ang bahalang maghanap ng tagapagmana nito. Ho? O bakit? May problema ba? Ayaw mo naman, hindi ba? Bakit mukhang ayaw mong ibalik? Wala na sa amin ang hiyas, kuya. Dinala ni Janice. Huwag niyo akong pinaglololoko. Alam ko nagsisinungaling kayo. Nasaan na ang hiyas? Ibigay niyo na sa akin. Natigilan na magtiyahin dahil hindi nila alam kung paano kukumbinsihin si Arturo. Maya-maya'y lumabas mula sa pinagtataguang damuhan ng isang aswang na mutog. Kampante siyang naglalakad palapit sa kanila habang patawa-tawa. Mukhang nagkaagulo kayo May problema ba sa inyo? Mukhang hindi kayo nagkakasundo. Ruben, bakit nandito ka? Anong kailangan mo? Napadaan lang ako. Ilang araw ko nang minamatsagan ng dalawang yan. Malapit na sana ako mapaniwala na wala silang kinalaman sa tagapagmana ng magulang nyo. Pero bigla kang dumating. Akalain mo yun. Mabuti na lang at hindi kagad ako sumuko. Nalaman ko ang katotohanan na ang binatang yan ang tagapagmana ng hiyas at nakatakdang maging susunod na pinuno ng inyong angkana. Mali ka sa inaakala mo, Ruben. Hindi si Eric ang tagapagmana ni Mama. Talaga ba? Hindi siya? O tinanggahan niya lamang? Kung hindi siya, bakit mukhang tatakas kayo? Paano namang hindi kami tatakas? Di ba't sinalakay nyo kami? Kahit sino namang matatakot sa kaligtasan ng buhay dahil sa ginawa nyo. Hindi kayo magaling magsinungaling. Kahit nga si Arturo hindi nyo magawang mapaniwala. Kung gusto nyo walang dugo na dumanak ngayon, ibigay nyo na lamang sa akin ang hiyas ng mga asbo. Para hindi na tumagal pa ang usapan natin. Hindi ko na rin kayo gagambalain pagkatapos. Meron akong isang salita. Tumigil ka, Ruben. Huwag kang manghimasok sa angkan namin. Pakialaman mo ang iyong angkan na nagkakagulo rin. Dahil na ako sa inyong iniingatan yung hiyas, hindi ba? Kaya ba aagawin yung amin? Umalis ka na rito. Kung ayaw mong ihiwalay ko ang ulo mo sa katawan mo. Pasensya ka na, Arturo. Hindi ako madaling matakot Bata lang ang tinatabla ng ganyan. Yaman din lamang na ayaw niyong ibigay sa akin ang hiyas ng mga asmo.
dito na magtatapos ang buhay nyo. Kapag napatay ko kayong tatlo, lalo na yung binatang yan. Usa naman siyang iiwan ng hiyas at mapapasakamay ko rin ito. Mga kasama, magsilabas kayo. Kanina ba tayo nagtatago Alam kong gutom na kayo. Oras na para mabusog. Sugod! Naku, mas dumami sila ngayon kaysa nung unang sumalakay. Anong gagawin natin, Tia? Pumasok tayo sa loob ng bahay. Dali! Pagkatapos ay tiyakin nating matibay ang pagkakasara ng pinto at bintana. Mukhang mabilis sila. Malalaman mo ngayon ang tunay na labanan ng mga aswang, Eric. Pero hindi pa ito ang pinakamatinding laban. Kaya ano pang ginagawa mo? Kung hindi mo pa nalulunok ang hiyas ni Mama, panahon na para gawin yun. At dumaban ka para sa buhay mo. Huwag mo siyang kondyokan, kuya! Pabayaan mo siya mamuhay ng normal. Isipin mo na lang si Mildred. Kung talagang kapatid ang turing mo sa kanya, alalahanin mo ang huling pagmamakaawa niya sa'yo noon. Pagmamakaawa? Bakit yun ginawa ni Nanay? Para sa walang kwentang hiling na huwag kang gawing aswang at hayaan kang mamuhay na kagaya ng mga walang kwentang tao. Hindi totoong walang kwenta ang mga tao, Tiyo. Kapag isa ka ng ganap na aswang, saka mo sabihin sa akin yan. Lahat naman lumalaban para sa buhay. Kung paano ang kalagayan natin ngayon, ganito rin ang ginagawa ng mga tao kapag inaatake sila ng mga aswang. Pare-pareho lang tayo ng buhay na karanasan. Iba-iba lang ang lahi natin. Pero kung lahat ay magkakaunawaan, walang ganitong labanan. Walang kwenta ang mga sinabi mo. Yan bang natutunan mo sa mga tao? Ano nang gagawin natin? Galit na galit sila. Kung tinanggap mo ang kapalaran mo, hindi ka nanginginig sa takot ngayon. Tia, ano nangyayari kay Tiyo? Nagsaaswang na siya. Kunin mo ang buntot pagi mo at humanda ka sa paglaban. Talasan mo pakiramdam ang mata at tainga mo. Galit sila at gutom. Kapag nasa ganyang sitwasyon ng mga aswang, hindi sila nag-iisip. Ang alam lang nila ay laman ng pagkain ng kumakalam na tiyan. Maging alerto ka. Opo. Humanda kayo sa akin, mga gonggong! Hala, si Tiyo, sinipa ang pinto. Sira na tuloy. Lumabas na siya ng bahay, Tia. Magpapasukan na ang mga aswang. Mag-iingat po kayo. Kaya ko ang sarili ko. Ikaw ang mag-ingat. Marami akong inihandang pinulbos na bawang, katas ng kalamansi at asin. Humanda sila sa akin. Wala akong hindi sasabuyan. Gagawin ko silang bulating kinilaw. Huwag niyo pong tatamaan si Tiyo Arturo. Dito lang kayo sa likuran ko. Akong sasalubong sa mga magtatangkang pumasok dito sa pinto. Hahagupitin ko sila agad ng buntot pagin na to. Nakipaglaban ng tatlo sa mga aswang na mutog. Mga aswang na kalahating baboy ramo at kalahating tao. Habang abala sa pagkipaglaban sa labas ng bahay si Arturo, patuloy rin sa pagkipaglaban na magtiyahin sa loob ng bahay sa mga aswang na sumusugod doon. Mas pinuntirya sila ni Ruben para matalo si Eric. Sa paniniwala nitong ang binatang susunod na pinuno ng angkan ng mga asbo dahil siyang pinamanahan ng hiyas ng kanilang lahi. Kailangan mo nang mamatay ngayon, binata. Mas mabuting mamatay ka ng maaga kaysa maranasan mo pang mababagsik ng mga aswang sa hinaharap. Tumigil ka, Ruben! Hindi ikaw ang magpapasya kung hanggang kailan na lang ang buhay niya. Mali ka doon, babae. Dahil ngayon nasa kamay ko na ang buhay niya. Ang matutulis kung kuko ang isang papatay sa kanya. Hindi ko pa naamoy na isa na siyang aswang. Ibig sabihin, hindi pa niya nakukuha ang hiyas. Ilalagay ko na lamang siya sa tiyan ko para mabusog ako. Hindi mo magagawa yun. Kahit paano kaya ko rin lumaban. Oo, tama ka naman. Pero mapapagod ka rin at susuko. Tapos mamamatay. Tumahimik ka, Botog! Wala kang malalapang tao dito. Ikaw ang susunugin ko sa bawang, asin at kalamansi. Walang hiya kang babae ka. Pakialamera ka. Uunahin na lang kita. Pwede ka naman pagtiyagaan kahit makunat ka ng matanda ka. Anong sinabi mo? Ako? Makunat? Ginagalit mo akong hinayupak ka? Lalaplusin talaga kita! Tia, umilag ka! Mabilis siyang kumilos!
Ang bilis niyan tumakbo. Makakalmot ka niya. Eddie, magkakamatayan kami ngayon. Ayos lang sa akin ang mamatay. Matanda na rin naman ako. Pero bago mangyari yon, papatay muna ako ng isang motog. Itong mayabang na ito ang papatayin ko! Malakas ang loob mo, ha? Halika rito. Pagpipira-pirasoin kita gamit ang matutulis kong kuko. Layuan mo ang tiya ko. Ako ang harapin mo. Aray ko. Ang lakas ng loob mong hagupitin ako, ha? Huwag kang magmadali. Susunod naman kita sa kanya eh. Kaya ko naman kayong kainin pareho. Walang tigil na hinagupit ni Eric ang aswang gamit ang latigo. Kaya siyang binalingan nito. Naglaban sila at walang sumuko. Kahit pagod na sa pagkipaglaban sa isa't isa, ay patuloy pa rin sa pag-atake. Mabilis na sinasalubong ni Eric ng hagupit ng latigo ang bawat atake ni Ruben. Dahilan kaya lalong nanggigigil sa galit ang aswang na motog. Sumasabay rin sa pagsaboy ng pangontra sa aswang si Lagring para tuluyang manghina si Ruben. Pero pare-pareho silang natigilan nang makita mula sa labas ng bayang paparating pang mga motog. Ngayon na kayo makakaramdam ng takot. Dumating na mga kasama namin. Dito na magtatapos ang buhay nyo at makukuha na rin namin ang binhi ng mga asmo. Mga kasama, ubusin sila! Lapain sila! Hindi kayo magtatagumpay hanggat nandito ako at humihinga. Wala kayong mapapatay dito. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Kung ganon, unahin siyang patayin at tapak-tapakan ang kanyang bangkay. Sa inyo kayang gagawin. Sige, magsisugod kayo. Kahit sabay-sabay pa, hindi ko kayo uuruan. Kuya! Huwag ka masyadong makampante! Hindi mo sila kaya lahat! Tama ang kapatid mo, Arturo. Makinig ka sa kanya. Hindi mo sila kayang lahat. Kaya huwag ka nang lumaban. Isuko mo lang ang sarili mo kaysa mapagod ka. Hindi yon ang ibig sabihin ng sinabi ko, Pulpul ka! Ikaw na motog ka! Kinagalit mo ko talaga! Tiya, huwag mo siyang pagsisipain. Ikaw na babae ka. Akala mo naman ay malakas ang mga sipa mo. Pero itong suntok ko sa'yo, malakas ito. Damhin mo! Yeah! Tiya! Walang hiya ka, motog! Tiya, ayos ka lang ba? Aray! Matapos kong dumausdos at tumilapon sa dingding, sa tingin mo ba? Ha? Ayos pa ako? Kayo naman kasi, ang tigas din ang ulo nyo. Nilapitan nyo pa talaga para pagtatadyakan. Nakakapikon eh. Teka, nandyan na naman ulit siya. Palapit na naman sa atin. Ako na ang bahala. Tumayo na kayo dyan at doon na kayo sa kwarto. Hindi! Gawain nyo ng duwag. Hoy, binata! Ibigay mo sa akin ang binhi ng mga asmo. Wala sa akin yun. Sinungaling! Gusto mo ba talaga masaktan para lang ilabas ang hiyas na yun? Pwes, babalian kita ng buto! Huwag mong saktan ang pamangkin ko! Bitiwan mo siya! Eric! Walang hiya ka talaga! Bakit mo siya inihagis sa ganon? Hindi ka pa nasiyahan sa pambubugbog mo! Matagal na akong walang hiya. Kaya nga mahaba ang buhay ko eh. Hindi lang yan ang matitikman nyo kapag hindi nyo ibinigay sa akin ang hiyas. Ano ba ang balak mo sa hiyas na yon? Isa ka namang motog! Ikamamatay mo lang ang paglunok sa binhi ng ibang lahi! Pulpul kang aswang ka! Wala ka nang pakialam kung anong gagawin ko ron. Kung mahal nyo pa ang buhay nyo, ibigay nyo na lang. Baka maawa pa ako't hindi ko kayo lapain matapos nyo maging lantang gulay sa mga atake ko. Wala nga sa amin. Bakit ba ang kulit mo? Kung nasa akin yun, kanina ko pa sana binigay sa'yo. Ayaw ko naman yun eh. Pero pasensya ka na lang kasi naunahan ka na ng iba. Anong sinabi mo? Sinong aswang ang nakakuha nun sa'yo? Anong lahi ang kinabibilangan niya? Huwag mo nang alamin. Hindi rin naman namin alam kung ano na ang lagay niya ngayon. Baka nga patay na siya. Kaya tumigil ka na sa paghahanap.
Hindi! Mas lalo ko siyang dapat mahanap. Kailangang makita ko siya bago pa sa malagutan ng hininga. Kung mahina siyang aswang, mamamatay nga siya. Pero ako, malakas ako. Kaya kong labanan ang kapangyarihan ng binhi hanggang sa maging isa na kami. Talaga ba? Malakas ka? Parang hindi naman. Masakit nga mga atake mo pero hindi na ka mamatay. Tiya, huwag niyo na siyang pikunin. Ayan tuloy, lumingon na naman siya sa'yo. Hindi ka talaga tumitigil sa kadaldalan mo? Huhugutin ko lang yung dila mo. Total wala naman niyang pakinabang eh. Hindi ka rin naman naaamin kung nasa ng binhi ng nanay mo. Huwag! Huwag mo siya sasaktan! Sasabihin ko na kung nakanino ang hiyas. Aamin din naman pala eh. Pinatagal mo pa ng ganito. Huwag, Eric! Huwag mong sabihin sa kanya! Hindi niya pwedeng malaman! Pero tiya, hindi rin naman natin alam kung nasa na siya. Kahit na, mas mabuti pang mawasak ang binhi ngayon kung walang mapapasukan na katawan kaysa mapunta sa isang kagaya niya na tiyak na hindi magandang plano laban sa mga aswang at mga tao. Huwag mo nang lasunin ang isip niya. Sasabihin na niya eh. Sa bagay, kahit naman magpadala siya sa'yo, mapapaamin ko pa rin siya. Pwede naman kitang patayin. Tapos malapit na rin namang mamatay ang tiyuhin mong nag-iisang lumalaban sa labas. Nakita niyo bang lagay niya? Nakakaawa, hindi ba? Bilang na rin naman ang buhay niya. Mapatay mo man kaming lahat. Wala kang makukuhang impormasyon sa amin. Ayos lang. Mahanap ko rin naman ang binhi. Pero kayo, mahanap naman niyo ang kamatayan. Pasugod na si Ruben kay Lagring nang matigilan siya matapos marinig ang malakas na atungan ng malaking halimaw na paparating sa lugar. Mabilis siyang napatingin sa paligid para hanapin kung sinong malaking halimaw na kanyang naririnig. Maya-maya'y nakita niya itong naglalakad palapit mula sa kakahuyan. Isang dambuhalang aswang na asbo ang kanyang nakita. Ano yan? Napakalaking asbo naman yan. Tiya, ano pong nilalang yan? Parang 3 laki ni Tiyo ang halimaw na yan Mahusay! Nagtagumpay siya! Oh, ano ba sinasabi niyo, Tiya? Nalog ba ang ulo niyo? Tumatawa na kayo na parang baliw dyan? Nakakatakot po ang halimaw na yan tapos tumatawa ka lang. Hindi siya namatay, Eric. Napagtagumpayan niya ang kapangyarihan ng binhi. Isa na siyang ganap na tagapagmana ng hiyas ni Mama. Huh? Ibig sabihin, mas lumakas na siya ngayon? Sinasabi niyo ba nga, siya na nagmamay-ari ng binhi ng mga asbo? Tama ka, Ruben. Siya na nga. Siya na ang hinahanap mo. Hindi mo na kailangang magpagod. Pinuntahan ka na niya. Oh, bakit? Para nangangatog yata ang tuhod mo ngayon. Kanina lang sinasabi mong matapang ka, hindi ba? Tinakasan ka na ba ng tapang, ha? Makakasama. Magsiatras tayo. Tumakas na tayo ngayon. Bago pa tuluyang makalapit ang higanting asbo. Kuya! Nagsisitakas na ang mga motog! Huwag mo na silang habulin! Sabihin niyo sa akin, totoong wala sa inyong hiyas ng ating angkan? Sinong kumuha? Sinong asbo na yan? Sino siya? Hindi niyo ba nakikilala? Siya si Ate Janice. Anong sinabi mo? Si Janice? Ang anak ko? Paano nangyari yun? Paano napunta sa kanyang binhi? Paano niya nilunok? Bakit niyo pinayagan? Ang dami namang tanong, kuya. Hindi naman sinasadyang nangyari. Nang mabuksan ang kahon, lumutang ang binhi. Nahampas ko at nalunok ni Janice. Anong sabi mo, Lagring? Wala kang balak na sabihin sa akin ang nangyari? Nagsinungaling ka pa para pagtakpan ang kasalanan mo? Walang hiya ka talaga. Hindi mo na inisip ang anak ko. Bakit, kuya? Ikaw rin naman Hindi mo rin inisip ang kahihinat na ni Eric kapag nalunok niya ang binhi. Pero si Janice, napagtagumpayan niya, kuya. Kahit hindi siya ang itinakda, nagtagumpay siya. Hindi siya namatay at mas lumakas pa siya. Tingnan mo nga ang ginagawa niya sa mga motogo.
Iwinawasiwas niya lang. Kinatatakutan na siya ng mga kalaban. Hindi pwede. Hindi ito ang dapat na mangyari. Tiyo, ano po nangyayari? Masama na ba ang pakiramdam niyo? Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Itinago ko ang katotohanan na si Janice ang tunay na tagapagmana ng binhi ni Mama. Pero ang tadhana ay hindi talaga madadaya. Kahit inilihis ko na ang kapalaran ni Janice, nilakaran pa rin niya ito. Anong sabi mo, kuya? Si Janice ang totoong tagapagmana ng hiyas? Bakit ka nagsinungaling? Hinayaan mong mabuhay sa kasinungalingan si Mildred at suungin ang mag-isang mahirap na buhay sa katatakas sa buhay na hindi naman pala dapat takasan? Hinayaan mo siyang maghirap! Ginusto niya ang iwan ng angkan na Gringa. Sinamantala ko lang ang pagkakataong yun dahil ayokong manahin ni Janice ang binhi. Hindi siya karapat-dapat. At sino ang karapat-dapat, ha kuya? Si Eric na walang malay? Tiyo, bakit ba ayaw ninyong manahin ni Ate Janice ang hiyas kung siya naman pala ang tunay na nakatakda? Masyado kasing mababaw ang dahilan niya. Hindi naman niya kayang ipagtanggol ang angkan. Ano ho ba ang dahilan niya? Papa, bakit po kayo nandito? Nakita niyo po ba yun? Natakot ang mga motog nung dumating ako. Naitaboy ko sila. Masaya ka na niyan? Hindi pa po ba kayo masaya? Hindi ka naman nakipaglaban sa kanila. Nakipaglaro ka lang. Iwinasiwas mo lang sila. Natakot lang sila sa'yo dahil malaki ka. Pero kapag nalaman nila na malaki ka lamang, sa tingin mo matatakot pa sila sa'yo? Papa, wag na po kayong mag-alala. Magsasanay po akong mabuti. Bahala ka sa buhay mo. Wala na naman akong magagawa dyan eh. Nalulok mo na ang binhi ni Mama. Alangan namang ipasuka ko pa sa'yo. Diyan na nga kayo. Mauutas ako ng maaga sa inyo. Hala, nagalit yata si Tiyo. Lagot ka, Ate Janice. Bakit kasi ginalit mo pa? Hindi yun galit. Hindi lang talaga siya nagpapakita ng tuwa para sa iba. Kilala ko yun si Papa. Sa kanya ako nagmana eh. Ah, talaga? Akala ko kay Tia Lagring ka nagmana ng kamalditahan eh. Hoy, hindi ah! Pero ate, matanong ko nga, bakit parang hindi gusto ni Tiyo na ikaw ang maging tagapagmana ng binhi ni Lola? Ano bang inaayawan niya sa'yo? Ewan ko dun. Nung bata pa kasi ako, nakita ko si Lola habang nasaan yung asbo. Namangha ako sa sobrang laki niya. Tapos sabi ko, gusto ko rin maging kasing laki niya. Akala ko, kapag lumaki na ako, magiging kagaya niya ako. Pero hindi pala. Nalaman kong nag-iisa lang pala si Lola na ganun ang itsura. Kaya mula nun, sinabi ko kay Papa na gusto kong manahin ang binhi ni Lola kapag namatay siya. O tapos? Tinanong niya ako kung bakit. Oh, bakit nga? Yan din ang gusto naming alamin. Dami-dami pang kwento. Ha? Nakikinig ka pala? Naiinip ka? Di matulog ka na po, Tia. Magkukwento ka o chichinelasin kita, ha? Naku po, nagsimula na naman sila. Yun na nga. Ang isinagot ko kay Papa, kapag naging kasing laki na ako ni Lola, madali ko nang makukuha ang mga bunga ng mangga. Paborito ko kasi ang mangga. Ang hirap kunin eh. Hindi naman ako marunong umakyat sa puno. Tsaka matatakotin ako kapag nasa itaas na. Tapos ang problema, kapag nasa taas na ako, hindi na ako makababa. Tapos kinakansyawan pa ako ng mga pinsan natin. Kaya inis na inis ako. Naiintindihan ko na si Kuya. Mabuti at hindi kita anak. Dahil kung naging anak kita, itatali kita sa itaas ng mangga at hindi ka na makakababa hanggang sa sikatan ka ng araw at maging abo. Mabuti na lang talaga at hindi kita naging ina. Ayoko kaya sa ugali mo. Sa tingin mo ba, gusto kong ugali mo? Hindi rin ano? Nag-away ang magkaugali. Parehong maldita na maiksi ang pasensya. Umuwi ka na, Janice! Ayoko. Dito muna ako, no? Galit pa si Papa. Dilapain mo! Basta umalis ka na dito! Bakit niyo ba ako tinataboy? Hindi niyo naman bahay to ah. Si Eric nga hindi ako pinapalayas eh. Basta, dito muna ako. Kung ayaw mo sa akin, di ikaw ang umalis. Ilang linggong nanatili si Janice sa bahay ni Eric. Pero bago sumapit ang kabilugan ng buwan, ay umuwi siya sa kanila. Dahil alam niyang mas malakas siya kapag ganun ang sitwasyon.
Hindi pa niya kabisado ang kapangyarihan ng binhi, kaya kailangan pa niya itong pag-aralan. Nanatili naman sila Gring sa bahay ni Eric para samahan ng pamangkin. Pumayag na rin siyang magtrabaho sa pinyahan ni Mang Kanor para magkaroon ng sariling pera. Alam niyang hindi na sila babalikan ng mga aswang dahil wala na sa kanila ang hiyas na hinahanap ng mga ito. Sigurado rin siya na hindi nasusugod ang mga kalabang aswang sa kanilang baryo dahil meron ang tagapagtanggol ang kanilang angkan. Namuhay ng simple at payapa sina Gring at Eric sa lugar na yon. At hindi na rin sila nagpasang dalawin ang kanilang angkan dahil ayaw na nilang magkaroon ng kaugnayan sa mga aswang. Naging masaya sila Gring sa buhay at naging kaaliwan ng mag-alaga ng mga anak ni Eric nang ito ay mag-asawa na. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kay Amy Venson. Hi Amy. Hi kay Adelina Baliklik. Shout out sa Garcia family at kay Nanette Garcia from Angadanan, Isabela. Hi kay Mommy Giselle at Mukbanger21. Marites Suganov from Kitambis. Dina Depayrin from Cebu. Ellen Madridano from Sweden. Shout out kina Aris, Roy, Roland, George, Kenneth, Cardo, and Jeff. Kamusta po kayo dyan? Hi kay Josefina Fuelas from Pasig City. Hi kay Ruma Gamad from Sapang Palay. Alona R from Suha, Torrijos, Marinduque. Hi kay Elsa Masuho from Japan. Shout out sa Buendia and Sacopon family, lalo na kay Maris Buendia from Calamba, Laguna. Hi kay Mamiliana Nalugon from Bohol. Tina Laroyo from Binalonan, Pangasinan. Hi kay Arlinda Tolenada. Shout out kina Yoyon and Dylan Pasquera from Tambulig, Zamboanga del Sur. Shout out kina Ray Buendia, Billy and Jenny May Buendia. Galing kay Mami Lucy Buendia. Shout out kay Edwin Sabaliero ng Kinalungayan, Talavera Nueva Ecija. Galing kay Marilyn de la Cruz from Singapore. Hi kay Rosita Kayabyab at sa lahat po ng mga taga Santa Maria, Bulacan na nakikinig po sa atin palagi. Salamat po sa inyo. Shout out sa Burgos family from Zamboanga City, sa Guzman family at Elemia family from Jeddah, Saudi Arabia. Shout out sa Saligumba family from Pasay. Hi kay Lynn Ferrer from Kuwait. Shout out sa Briones and Santos family. Hi kay Limay 34 from New York. John Del Cacha from Calamba, Laguna. Shout out sa Corpus family. Hi kay Inang Ausa from Lipa, Batangas. Hi kay Sally Albino from Kawayan, Isabela. Shout out sa Deloro family, Gonzaga family at kay Beth Royo. Alright, maraming salamat po sa inyo. Huwag po tayo makakalimut na magdasal palagi and God bless po sa inyong lahat.